Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Are you ready to receive the Word of God? Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na mga Panginoon sa lahat, bless your words. Patuloy, Panginoon, sa aming kalagitnaan, ikaw magsalita, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang siyang mabigyan ng karangalan. God, we honor you. We appreciate you. Napakabuti mong Diyos. Patuloy po, Ama, na maging kapakipakinabang ito. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Unfiltered love. Amen. Luke chapter 19 verse 1. Luke chapter 19 verse 1. Kung meron po kayong dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa Luke chapter 19 verse 1. Sabi po sa verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. Verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Sana all, mayaman. Parang si Zacchaeus. Sabihin niya po natin, Zacchaeus. Sabihin niya po natin, wealthy. Verse 3, he wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Gusto niyang makita kung ano bang itsura ni Jesus, sino ba si Jesus, kaso meron siyang problema. Meron siyang physical problem. He was short. Siya ay pandak. Tignan niyo nga yung katabi. Hindi yan si Zacchaeus. Okay? He was short. He could not see over the crowd. Verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Dahil maliit siya, gumawa siya ng paraan, umakyat siya sa isang puno, dahil alam niya na doon papunta si Jesus. Inunahan niya, umakyat siya sa isang puno na ang pangalan ay sycamore or sycamoro. Verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Nung nakita ni Jesus, tumingala siya, nakita niya si Zacchaeus na nasa taas ng puno ng sycamore, sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Kailangan kong pumunta sa inyong tahanan. Now, nakita yan ng mga tao, at ang response ng mga tao, verse 7, sabi ng mga tao, all the people saw this and began to matter. Matter is bulungan. Ano yung laman ng bulungan nila? Nakikisama siya sa makasalanan. Ginawa siyang bisita ng makasalanan. He has gone to be the guest of a sinner. Guest of a sinner. Verse 8, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Sabi niya kay Jesus, Lord, kung meron man akong nadayang sinuman, ibabalik ko sa kanila 4 times. Tapos simula ngayon, kalahati ng yaman ko, ipapamahagi ko. Verse 9, Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. Verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. For the Son of Man came to seek and to save the lost. No, medyo controversial yung title ng preaching po ngayon, pero kinuha ko siya directly from the scripture. Ang week 1 ng ating Unfiltered Love series, pinamagatan po natin siyang Guest of a Sinner. Guest of a sinner. Alam niyo po, minsan meron tayong maling akala sa ating Panginoon. Sabi niya po natin, maling akala. Akala natin, kapag inayos na natin yung ating sarili, doon tayo lalapitan o tatanggapin ang ating Panginoon. Kaya ang daming tao hindi bumabalik sa Diyos, hindi bumabalik sa church, hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, hindi dahil ayaw nila sa Panginoon, kundi dahil nahihiya sila sa estado ng buhay nila ngayon. Parang sinasabi nila, Pastor,
saka na ako lalapit sa ating Panginoon kapag maayos na ako. Naranasan niyo na po ba yun? Nasabi niyo na po ba na, Lord, saka na ako babalik ng simbahan kapag okay na yung aking buhay? Alam niyo po, yung Luke chapter 19 verse 1 to 10 is a story of Zacchaeus, and Luke chapter 19 is a very special chapter because si Jesus, sabi ng verse 1, kailangan niyang dumaan sa Jericho. Now, si Jesus, if you're familiar, papunta na si Jesus dito doon sa Jerusalem. Pabalik na siya dyan, pero bago siya pumunta, kailangan niya munang dumaan ng Jericho. Okay? Ito yung way, ito yung last spot, no, para pumunta siya ng city of religion, which is Jericho, para doon na siya ipako sa krus. Pero bago yon, nagpakita muna siya dito sa Jericho at ito nga po yung nangyari. Luke chapter 19 is a final declaration ni Jesus bago siya pumasok sa Jerusalem para ipako sa krus. At bago siya pumasok sa city of religion, pinili muna niyang pumasok sa isang bahay ng isang makasalanan. Kaya si Jesus, kung huminto siya sa Jericho, hindi po to random na stopover. Hindi niya yan naisipan lang. Hindi po yan biglaan. Dahil sa Diyos, kapag ikaw ay konektado sa ating Panginoon at yung buhay mo ay konektado kay Jesus, walang aksidente. Merong purpose. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, merong purpose. Why? Because Jericho, yung dinaanan ni Jesus, was a commercial center. Epicenter ng mga negosyo yan, parang Cabanatuan City. Nandyan yung SM halimbawa, nandyan ang BIR, nandyan ang PRC, nandyan ang PhilHealth, nandyan ang SSS, nandyan ang malaking palengke, nandyan ang sangitan. At higit sa lahat, nandyan ka. Parang ganyan yung Jericho ngayon. Ibig sabihin, siya ay commercial center, a very wealthy city, maraming tax collectors, at ang Jericho is a symbol of economic oppression. Bakit po? Kasi nung panahon po nila, ang Israel po ay under ng tinatawag na Roman Empire. Ibig sabihin, merong nananakop sa kanila, at kung ano yung turo at ano yung pamamalakad ng nananakop sa kanila, yun ang nangyayari. Yung mga Romano, meron silang tinatawag na tax system. Okay, buwis. At yung mga Israelita, instead na sila ay makinabang dun sa sariling buwis na dapat, o sariling buwis nila sa kanilang bayan, kinukuha yan ng mga Romano. Now, yung mga itong mga Romano, meron silang pinagkakatiwala ang mga Hudyo na mga tax collector. Itong mga tax collector na to, para magkaroon sila ng cut, dinadagdagan nila yung sinisingil nila dun sa mga Israelita, dun sa mga Hudyo, para kahit kunin ng mga Romano yung nasingil nila, meron pa rin silang patong. Naintindihan ba natin? Parang pamilyar, ano? Diba? Parang nangyayari pa rin. Mula noon hanggang ngayon, ano? Diba? Parang pamilyar. Kumbaga, para kumita pa rin yung mga tax collector na to, kung ano yung amount na hinihingi ng mga Romano. Let's say, sabi ng mga Romano, okay, bawat isang Hudyo magbabayad ng 500 pesos na buwis. O, ikaw tax collector, hindi lang 500 pesos yung sisingilin mo. Ang gagawin mo, 1,000. Ang iririmit mo lang 500 para may subikang 500. Ito yung trabaho ni Zacchaeus. Chief tax collector siya. Hindi lang siya normal na taga-collect ng buwis, hindi lang siya kahera sa BIR, siya yung pinaka-bossing. Mataas na tao to. Ibig sabihin, bago ka maging hepe, dito sa bansa natin, bago ka maging gabinete, bago ka maging hepe, medyo may lakas ka, may kapit ka, medyo may pinag-aralan, may pera ka. Kaya si Zacchaeus, maliit man, pero mayaman. Maliit man, he was short, pero siya ay merong influence. Maliit man siya, pero siya ay wealthy. Pero siya ay mayaman, si Zacchaeus ay mayaman, pero makikita natin sa story na si Zacchaeus, kahit meron siyang yaman, he's a wealthy man, siya ay mahirap. At doon natin makikilala si Zacchaeus. Si Zacchaeus, tignan natin yung verse 10. Luke chapter 19 verse 10. Sabi dito, "For the Son of Man came to seek and save the lost." Sabi niya po natin, lost. Sabi niya ulit natin, lost. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Lost. Diba? Loser. Diba? Lost. Talo. Diba? Si Zacchaeus, meron siyang posisyon, pero lost. May influence, pero lost. Kinakatakutan, pero lost. May yaman, pero lost. He was the chief tax collector. He was lost, but not ignorant. Lost siya, pero hindi siya ignorante. Importante po na maintindihan natin ito, mga kapatid. Why? Kasi chief
tax collector siya. Sabi nga natin, chief, hepe, di ba? Ibig sabihin, boss siya ng mga tax collector, yumaman siya dahil sa paghihirap ng iba, nakinabang siya sa Roman oppression. Kaya sa mata ng mga kapwa niya Israelita, sa mata ng mga Hudyo, etong si Zacchaeus ay traidor, si Zacchaeus ay makasalanan, si Zacchaeus ay socially unclean, si Zacchaeus ay spiritually unqualified and disqualified. Pero pansinin niyo po, no? Sabi sa verse 3, tignan nga natin yung verse 3, he wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Mayaman siya, pero meron siyang limitation. Pero hindi siya ignorante. Meron siyang influence, pero lost siya. Meron siyang pera, pero lost siya. Pero kahit siya lost, hindi siya ignorante. Pero kahit na hindi siya ignorante, meron pa rin siyang physical limits. Ano po yan? Siya ay pandak. Siya ay maliit. He was short. Hindi siya ignorante, hindi siya clueless, hindi siya walang pakialam. Tignan natin yung verse 3. He wanted to see who Jesus was. The intention of Zacchaeus, gusto niya makita who Jesus was. Binibigyan tayo ng Luke chapter 19 verse 3 ng context na meron siyang idea kung sino si Jesus and he wanted to see who Jesus was. Ibig sabihin, naririnig-rinig niya na yung balita tungkol kay Jesus and he wanted to see in his own eyes, totoo ba si Jesus? Gumagawa ba talaga siya ng himala? Gusto ko siyang makita. Mataas ang posisyon sa lipunan, pero maliit na tao, gustong makita si Jesus. Mayaman pero lost, gustong makita si Jesus. May influence pero gustong makita si Jesus. But because he was short, he could not see over the crowd. Lost does not mean ignorant. Hindi sinabi ng scripture na ignorante siya. Kaya nga siya chief tax collector kasi kahit papano, merong talino yan, may galing yan, kaso ginamit sa maling paraan. Okay? Lost does not mean ignorant or unaware. Si Zacchaeus knew kung sino talaga si Jesus. Pag sinabi nating lost, sabi nga ulit natin lost. Lost, ibig sabihin yan, walang purpose, separated, outside God's will. Labas sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi po pwede na mayaman tayo, you can be rich. Zacchaeus is a very good example that you can be rich, you can be informed, you can be an achiever, pwedeng ikaw ay merong influensya, pwedeng ikaw ay religiously aware, ikaw ay nagsisimba, pero ikaw ay lost. May pera, may posisyon, pero walang kapayapaan. Kasi may mga tao po dito, come on now, successful pero empty. Achiever pero restless. Busy pero restless. May achievement pero may guilt. Sama-sama sa bahay ang pamilya pero hindi nag-uusap. May trabaho pero laging laman naman yun ng kanyang reklamo. Maganda ang kwarto at kama pero walang tulog or kulang sa pahinga. Why? Because sa buhay na ito, palaging merong kulang. Merong God-sized void sa ating puso. May space dyan na walang ibang magpupuno maliban kay Jesus. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, pwedeng nananalo tayo sa panlabas pero natatalo ang ating kalooban. Amen. Verse 4. Tignan natin ang sinabi ng verse 4. So, he ran ahead and climbed a sycamore tree. Tignan natin ang itsura ng sycamore. Next slide. Now, para magka-idea kayo, ito ang itsura ng puno ng sycamore. Okay? Ito isa sa closest na picture based dun sa description sa Luke chapter 19. Kung mapapansin ninyo, mababa, mabunga, madahon, pero mababa yung mga sanga, sapat para sa isang short na tao kagaya ng Zacchaeus na maakyat agad. Na kaya naman, kung aakyat ka dyan, medyo mapapansin ka. Okay? Ito yung sycamore tree. Sabihin nga natin, sycamore. Okay? Sycamore, naalala ko merong section sa high school yan, sycamore eh. Okay? Now, ordinaryong puno, mababa ang sanga, madalas nasa tabi ng daan, madaling akyatin. Sycamore. Now, ginamit ni Luke yung detail na yan. In-specify ni Luke sa kanyang gospel na si Zacchaeus ay umakyat sa sycamore tree. Not a random tree, but a sycamore tree. Crowded ang daan. Maliit si Zacchaeus. Desperate siyang makita kung sino si Jesus. Pero sa binasa po natin mga kapatid, hindi puno yung bida.
Hindi puno yung nagligtas. Pero tignan nyo, merong isang mayaman na may impluensya, na merong pakialam, merong boses sa lipunan, makapangyarihang tao ang tumakbo at umakyat sa puno na ito para makita lang si Jesus. Ulitin natin, merong isang mayaman at makapangyarihang tao na tumakbo at umakyat sa puno na ito, kagaya na to, para lang makita si Jesus. Now, sa kultura nila, medyo nonsense yon. Nakakababa yun ng pride. Nakakatanggal yun ng dignidad. Bakit? Makapangyarihang tao ka, aakyat ka sa puno ng sikamoro. Parang ganito. Nakakapanood ba kayo ng mga, o minsan kapag may mga bawak, ngayon araw ng kabanatuan, piyesta. Diba? Kung titignan nyo, halimbawa, yung mayor, katabi niya yung vice mayor, yung mga konsihal, or halimbawa, kapag sa TV napapanood mo si president, katabi niya yung mga gabinete. Halimbawa, si president magmo-motorcade siya. Wala kang makikitang gabinete or mataas na tao na aakyat ng puno para mapansin ng Pangulo. Kasi kung mataas na tao ka, kadikit ka dapat nung Pangulo or nung mataas na tao. Ibig sabihin, hindi ka magpapapansin para mapansin. Kasi automatically, kung meron kang kapangyarihan, mapapansin ka talaga. Kung may mga press con, makikita nyo, kapag Senate President, katabi mga senador, magkakatabi lahat ng matataas na tao. Pero saan ka nakakita? Yung mataas na tao, yung halos makapangyarihan, influential, umakyat ng puno para lang ma-meet si Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ko alam kung kayo to, pero may mga tao na handang mawala yung pride para lang makita at maranasan si Jesus. May mga tao na alam nila, matalino ako, achiever ako mataas grades ko. Pastor, kung totoosin lang, ilabas mo yung TOR mo, Pastor, pag match natin, baka mas mataas grades ko sa iyo Minsan kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao, pero si Zacchaeus is a very good example, an epitome, na kahit mataas siya, kaya niyang i-let down yung pride niya para lang makita at maranasan si Jesus. Why? Bakit mga kapatid? Why? Kasi si Zacchaeus umakyat sa puno para matawag niya agad si Jesus. Pero ang intention niya, kaya siya umakyat ng puno para magkaroon siya ng edge ba sa mga tao dahil maliit siya at para mapansin siya agad ni Jesus. Pero kahit na umakyat siya sa punong sikamoro, kahit tumaas siya, hindi pa rin niya kayang abutin yung grace ng ating Panginoon. Ang expectation, si Zacchaeus ang tatawag. Ang expectation, si Zacchaeus ang titingala. Why? Bakit si Zacchaeus ang titingala? Dahil siya ay pandak. Ang expectation, si Zacchaeus ang tatawag. Pero dito, sabi ng scripture, next slide. When Jesus reached the spot, He looked up. Sino tumingala? Sino yung nag-adjust? Si Zacchaeus o si Jesus? Si Jesus. Kasi kahit nasaan ka pa, anuman yung posisyon o season ng buhay mo ngayon, kaya kang puntahan at kaya kang hanapin ng Diyos. Merong paraan ng Diyos na matagpuan ka. Na whatever yung sitwasyon ng iyong buhay, gaano man yan kabigat, merong paraan ng Panginoon para hanapin at matagpuan ka. Amen? Hindi ka man nagpapasalamat sa Panginoon, ang gulo-gulo ng buhay mo, buong akala mo, nahanap mo ang Diyos sa Diya Kabanatuan, pero ang katotohanan pala, Diyos ang nakahanap sa iyo. Hindi ikaw yung gumawa ng paraan. Kasi naniniwala ko mga kapatid, hindi mo kayang pigilan yung matinding pag-ibig ng Diyos para sa iyong buhay. Maraming pagkakataon, or maybe maraming pagkakataon o sitwasyon ng iyong buhay, tumakas ka, umalis ka, o may mga pagkakataon na hindi mo kinakausap ang ating Panginoon. Pero gustong sabihin sa iyo ng Diyos ngayon, mas matindi yung pag-ibig niya kahit gaano kabigat yung pagkukulang mo sa Kanya. Kahit gaano pa kabigat yung kasalanan mo sa Kanya. Ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi mapipigilan ng Kanyang pag-ibig yung iyong pagkukulang. Amen? Kaya sabi ng verse 5, when Jesus reached the spot, He looked up and said to him, Zacchaeus, come down. Si Zacchaeus ang dapat tumingala, pero si Jesus yung tumingala at si Jesus yung umuusap sa kanya. This is very interesting. Kasi maraming pagkakataon ayaw mo nang lumapit sa Diyos. Kasi maraming pagkakataon ayaw mo nang kausapin ng Diyos. Maraming pagkakataon gusto mo nang sukuan ng iyong pananampalataya.
Maraming pagkakataon hindi ka na sold out sa gospel. Maraming pagkakataon hindi ka na naniniwala sa Biblia. Maraming pagkakataon na nalalamig na ang iyong pananampalataya. Pero buti na lang, kahit lumayo ka sa Panginoon, handa pa rin ng Diyos na lapitan ka. May mga pagkakataon sa iyong buhay hindi ka makalapit sa Diyos dahil matindi yung pagkukulang mo sa Kanya. Pero buti na lang, handa ang Diyos na lapitan ka. Sabi mo sa iyong katabi, buti na lang. Buti na lang. Si Jesus nag-initiate. Grace comes first. Tignan mo ang sinabi. Si Jesus yung nauna, si Jesus yung nag-approach. Why? 1 John, unang 1, chapter 4, verse 19, basahin natin. Isang sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating Panginoon. Why? Kasi siya ang naunang umibig sa atin. Siya yung unang nagmahal. Ano pa sabi ng Romans chapter 5 verse 8? But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Na kahit makasalanan ka pa at nandun ka sa event ng yung buhay na tinatago mo, yung version mo na nakakahiya at yung version mo na hindi nakikita ng iba, yung version mo na punong-puno ng kasalanan, nakita yun ng Diyos at minahal yun ng Diyos. While we were still sinners, Christ died for us. Amen? Tignan niyo po, si Zacchaeus, hindi si Zacchaeus ang tumawag kay Jesus, kundi si Jesus ang tumawag kay Zacchaeus. Hindi siya muna nagrepent, hindi sinabi sa scripture na nagrepent siya, walang prayer of acceptance, hindi siya humingi ng tawad, hindi siya nagpromise ng pagbabago na, Jesus, kausapin mo lang ako, magbabago talaga ako. Jesus, kausapin mo lang ako, pansinin mo lang ako, talaga naman, isusoli ko yung yaman ko. Hindi. Kundi ang nangyari muna, encounter, a very genuine encounter sa ating Panginoon. Jesus entered before Zacchaeus changed. And yung word na I must, balikan nga natin yung verse 5. Yung I must, sabi nga po natin, must. Tingnan sabi ni Jesus, I must stay at your house. Must, ibig sabihin, dapat. Now, yung Greek word ng must, ibig sabihin yan, dei. Dei. Ibig sabihin, merong divine necessity. Hindi sinasuggest ni Jesus na pwede ba akong pumunta sa bahay nyo. Kundi sinasabi ni Jesus, this is part of my mission. Pupunta ako sa inyong bahay. Parte to ng aking purpose. Parte to ng aking divine appointment. Pupuntahan kita sa sa iyong tahanan. Pero linawin natin mga kapatid, na si Zacchaeus, hindi siya muna humingi ng tawad, hindi siya nag-promise ng pagbabago, pero kinatagpo siya ng ating Panginoon. Pero linawin natin, hindi ibig sabihin po niyan, optional na ang repentance. Kasi minsan sinasabi natin, si Zacchaeus, tignan mo, hindi siya humingi ng tawad, pero pinuntahan siya ni Jesus. Di ako din, kahit hindi ako humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ako ng Diyos kahit hindi ako humingi ng tawad. No, hindi ganito nangyari dito. Ituloy natin yung basa mamaya. Hindi ibig sabihin nito na optional ang repentance. Hindi ibig sabihin nito na pwede ka nang manatili sa kasalanan. Ibig sabihin, si Jesus yung mag-initiate, yung kanyang kagandahang loob ang mauuna. Yung kagandahang loob niya ang mauuna because He loved us first. Ang Diyos ang naunang umibig at anong response natin? Repentance. Pagsisisi. Amen? Kaya mga kapatid, ang ebidensya ng kagandahang loob ng Panginoon, alam nyo? Kung na-receive natin talaga yung grasya ng ating Panginoon, if we understand grace, ang produkto po niyan, alam nyo po kung ano? Repentance. Nagsisisi tayo. Amen? Amen. Next slide. Sabi ng verse 7, all the people saw this and began to matter. He has gone to be the guest of a sinner. Yun yung title natin. All the people saw this and began to matter. They matter. Nagbubulong-bulungan sila. Nagrereklamo sila. Ano sabi nila? He has gone to be the guest of a sinner. Bakit ganon? Naging bisita siya ng isang makasalanan. Di ba tax collector yan? Bakit sa kanya pa? Merong problema yung crowd. Sabi ng crowd, bakit sa kanya pa? Di ba minsan sinasabi natin, ba't ganun? Ang bait-bait ni Lord dun, ang sama-sama ng ugali nun. Di ba naisip mo yon? Parang, teka lang, mas palasimba ako dun. Mas nagbabasa ako ng Bible. Mas hindi ako makulit. Hindi ako nanyinismis. Pero bakit mas binibless pa yung kapitbahay namin? May bisyo yun. Pero
bakit ganun? Parang mas malapit si Lord sa kanya. Kaya ang ginawa mo na rin, nagbisyo ka na rin, di ba? Pinantayan mo na rin kasi akala mo nandun yung blessing. Di ba? Pero tignan nyo mga kapatid, no? Minsan, kung hindi natin naiintindihan yung grace ng ating Panginoon, kung hindi natin naiintindihan yung pag-ibig ng ating Panginoon, ang ending, magkukumpara tayo palagi. Palagi nating sasabihin na, mas mabigat yung kasalanan niya kaysa sa kasalanan ko. Or, mas mabigat yung kasalanan ko kaysa sa kasalanan niya. Kasi mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Ako, pastor po ako, pero kaya lang po ako nandito dahil sa grace ng ating Panginoon. Kung papapasukin ko po kayo sa isipan ko at sa buhay ko, napakarumi ng aking nakaraan, napakarumi ng aking buhay, grasya ng Diyos kaya po ako nakakatayo dito. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya nagtataka ako doon sa mga tao na namamaliit ng kapwa nila tao. Wala naman tayong dapat may pagmalaki. Kaya ka nag-i-exist dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka nakapagsasalita dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka nakakahinga dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka nakakapag-aral dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka nakakapagpatuloy dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya buhay ka pa dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Dahil ito sa ating Panginoon, wala tayong pwedeng may pagmalaki. Yung buhay natin ay hindi sa atin. Yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Why? Because His grace is always enough. Pero kahit ganon, may mga tao pa rin. Kagaya na itong story na sinabi nila, tignan mo to, si Jesus. He has gone to be a guest of a sinner. They matter. They matter. Diba? Parang, ang tawag ko dito yung classic religious mindset. Diba? Alam nyo ba yung parang masyadong religyoso na sinasabi natin, hindi siya deserving? Mas maayos ako dyan. Mas mabait ako dyan. Mas palasimba ako dyan. Mas maganda yung boses ko dyan. Mas nasa tono ako dyan. Mas tatanggapin ako ng Panginoon. Mas mahaba ako mag-pray. Mas malaki ako magbigay. Mas marami akong invite. Most of the time, we tend to compare. Dapat unahin ni Jesus kung sino ang mas mabuti. Dapat unahin ni Jesus kung sino mas may effort. Dapat unahin ni Jesus kung sino dapat ang less ang kasalanan. Pero hindi po ganon. Alam nyo, yung grace, sinasilence niya yung religious pride. Kasi hindi religion ang magliligtas sa'yo. Hindi rituals ang magliligtas sa'yo. It can help, that's a byproduct, pero ang una, relationship. At ang magti-trigger, grace ng ating Panginoon. Pag-ibig ng Diyos. Amen? Mga kapatid, kung na-offend tayo sa pag-ibig ng Panginoon para sa iba, baka hindi pa rin talaga natin nauunawaan gaano katindi yung pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Bakit? Repentance is the response. Ibig sabihin, kung naranasan natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, meron siyang response. Ibig sabihin, meron kang reply sa ating Panginoon. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa iyo, anak, mahal kita. Siyempre, kahit papano, meron kang sasabihin sa ating Panginoon. It's either, Lord, mahal din kita. At yung pag-ibig ko sa iyo, ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng pagbabago ng aking buhay, sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaya sabi ng verse 8, tignan nyo ha. Tignan natin yung verse 8. But Zacchaeus stood up, habang nagbubulong-bulungan yung mga tao, he has gone to be a guest of a sinner. Pagdating ng verse 8, sabi dito, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, look, Lord. Tignan mo, Lord. Here and now, I give. Here and now. Dito at ngayon din, I give half of my possessions to the poor. Lord, dahil na-meet kita, ngayon din, ibibigay ko yung kalahati ng aking yaman sa may hirap. Tignan niyo sumunod. And if I have cheated anybody out of anything, kung meron man akong nadaya, naninuman sa anumang paraan, I will pay back 4 times the amount. Kaya kung may nadaya man ako, times 4, ibabalik ko sa kanya. Imagine this. Kung lahat ng mga politicians sa ating Pilipinas, ganito yung gawin, ano? Napakayaman na ng bansa natin, ano? Kung ganito yung mangyari, 'di ba? Na lahat matutunan nila na ibalik yung mga yung mga nakuha. Pero si Zacchaeus, tignan nyo, bago niya gawin yan, na-meet muna niya si Jesus. Nakita muna niya ang ating Panginoon. Grabe, importanteng linawin natin ito. Hindi sinabi ni Zacchaeus na, Lord, if you forgive me, then I will give. Hindi sinabi ni Zacchaeus na, Lord, kapag pinatawad mo ako, saka ako magbibigay. Hindi bargain, hindi negotiation, kundi etong nangyari na to sa verse 8 is a fruit. Bunga ito ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon entered first and repentance followed naturally. Amen? Ibig sabihin, tignan nyo ha,
kung totoo nating natanggap yung pag-ibig natin, Panginoon, halimbawa, susubukan natin na sabihin natin, Lord, starting now, I receive your love. Hindi tayo after sa perfection because we can never be perfect. Hindi natin kaya. Hindi mo kaya. 10 utos. Alam niyo po ba yung 10 utos? Kaya niyo po bang kumpletuhin yung 10 utos? Hindi. Kabisaduhin na nga lang, hindi natin kaya. Gawin pa kaya. Di ba? Ibig sabihin si Jesus, ang ating Panginoon, ginawa niya hindi mo kaya. Hindi mo kayang iligtas yung iyong sarili. Hindi mo kayang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kayang iligtas yung sarili mo sa kapahamakan. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Binigay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin. Ganito yung nangyari dito. Pero tignan niyo po, bago sabihin ni Zacchaeus na ibibigay niya yung kanyang yaman, ano pong ginawa niya? Ano po muna nangyari? Nag-meet sila ng ating Panginoon. Repentance followed naturally. Why? Because ang true repentance, ang totoong pagsisisi, mga kapatid, if Jesus is the King of your heart right now, kung ang ating Panginoon ang hari ng iyong puso, kung ang ating Panginoon ang nagmamaneho ng iyong puso, kung ang ating Panginoon ang hari ng iyong buhay, ang mangyayari ganito. It will change your relationship with money. It will change your treatment with other people. At yung iyong repentance will become public, not just emotional. Amen? Ibig sabihin, kung yung ating pagsisisi ay merong katotohanan, ibig sabihin, it will change yung paningin mo sa mga possessions mo. Kagaya niya, sabi niya, Jesus, ibibigay ko. Nagkaroon ng restoration. Nagkaroon ng repentance. Tapos, it will change your treatment of other people. Kaya yung mga tao na nakareceive talaga ng pag-ibig ng ating Panginoon, masungit pa din, pero nababawasan yung pagiging masungit. Amen? Tingin mo yung katabi mo, pasok ka na doon. Hallelujah, di ba? Kasi masungit pa rin siya, pero nababawasan yung pagiging masungit. Madamot pa rin, pero nababawasan yung pagiging madamot. Progressive. Kasi bakit? Nung tinanggap nyo ba si Jesus sa inyong buhay, nagkaroon ka ba ng amnesia? Nakalimutan mo ba yung dating ikaw? Hindi, di ba? Halimbawa, mahilig kang uminom ng alak dati. Tapos tinanggap mo si Jesus. Lord, tinatanggap ko na talaga yung pag-ibig mo sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagdilat mo ba? Tapos nakakita ka ng alak. Isipin mo ba, ano buksan to? Anong lasa nito? Hindi ka nagkakaroon ng amnesia nung tinanggap mo ang ating Panginoon. Halimbawa na lang, karnaper ka o snatcher ka dati. Pag nakakita ka ba ng pinto ng sasakyan, paano buksan to? Hindi ka nagkakaroon ng amnesia kapag tinanggap mo ang ating Panginoon. Nakuha natin mga kapatid. Pero ang pagsisisi ay ito. Alam mo pa rin yung dating ikaw, alam mo pa rin yung mga pagkukulang mo, pero wala na yung gana mo doon. Amen? Hindi ka na ginaganahan doon. Bakit? Kasi mas ganado ka na ngayon sa pag-ibig ng Diyos. Andun pa rin, naaalala mo pa rin yung dating ikaw, pero hindi ka na ganado doon. Mas excited ka na sa buhay mo ngayon kasama ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Amen? Kaya, pag sinabi nating repentance, hindi mo nakakalimutan yung dating ikaw. Yung kasi yung sinusubukan natin eh. Gusto natin na, Lord, makakalimutan ko yung dating ako. Hindi natin kaya. Maybe yung nangyari kahapon, nung 5 taon or 10 taon na pagkakamali natin, maaalala mo pa rin. Nandun pa din, maalala mo pa rin yon. Amen? Maalala mo pa rin. Pero, bakit ka nagpapatuloy sa ating Panginoon? Nawawala na yung gana mo nun. Hindi mo na siya ginagawa unti-unti. Ang pumupuno na ng iyong buhay, hindi na yung bisyo na ginagawa mo dati, kundi yung pag-ibig ng ating Diyos. Amen? Kaya di ba pansin mo, simula nung nagsimba ka sa Gia Cabanatuan, kahit pa paano, nababawasan na yung iyong pagmumura. Nababawasan na yung iyong pagsigaw. Di ba pagsisigaw ka, dati mahaba yon. Napipigil mo na ng konti, di ba? Minsan may lalabas na bad words sa iyong bibig, di ba? Napipigil mo na. Kahit pa paano, why? Kasi yung iyong pagsunod sa ating Panginoon, kahit pa paano, nawawala na yung gana mo doon. Amen? Unti-unti nagpapabago tayo sa ating Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, hindi ka nagbabago para mahalin ng Diyos. Meron kasing mindset na, magbabago ako para mahalin ako ng Diyos. Hindi eh. Nagbabago ka dahil minahal ka ng Diyos.
Dahil pinatawad ka ng Diyos. Verse 9. Kaya ganyan na nangyari sa verse 9. Ano sabi ng verse 9? Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. Hindi lang sinabi ni Jesus na forgiven ka na. Ang sinabi niya, i-restore ko yung iyong identity. Belong ka sa pamilya ng ating Panginoon. Because, mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan na ang kaligtasan, hindi niya lang binubura yung kasalanan. Yung kaligtasan, nire-restore niya rin yung ating identity. Na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay mahal ng Panginoon, na palayo ka sa ating Panginoon, pero dahil sa kaligtasan at sa matinding pag-ibig ng Diyos, na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, ibinigay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin, nang sa gayon, yung identity mo ma-restore. Maraming tawag sa iyo yung ibang tao. Maybe nilabelan ka ng iba na masamang tao ka, magaspang ang ugali mo, or maybe nilabelan ka dahil sa bisyo mo, nilabelan ka dahil doon sa nakaraan mo, nilabelan ka dahil doon sa issue mo, nilabelan ka dahil doon sa pagkakamali mo. Wag yan, wag ka maniwala dyan, scammer yan. Wag ka maniwala dyan, walang isang salita yan. Wag kang maniwala dyan, mabisyo yan. Wag kang maniwala dyan, sumisira sa pangako yan. Marami kang narinig na paninira ng iba. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon, meron siyang kapangarihan para i-restore yung identity mo talaga. Na ikaw ay anak ng Diyos at mahal ka ng Diyos. Amen? Kapatid, nasiraan ka man ng ibang tao, pero sa presensya ng Panginoon, pwede kang maging buo. Pwede kang maging buo. Amen? Kaya may mga tao dito, pakiramdam natin, excluded, pakiramdam hindi kasali, pakiramdam kulelat sila sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, hindi natin ina-earn yung puntos na parang ganito. Minsan kasi ang tingin natin sa pag-church, kaya maraming tao hindi bumabalik ng simbahan. Kasi ganito yan. First Sunday ng February 1. Second Sunday, 8, 15, then 25. Sasabihin natin, 22. Sasabihin natin, Lord, kukompletuhin ko yung buong Sunday worship experience ng February. Bakit? Love kita. Diba? Talagang yung puso ko ngayon, unfiltered na talaga. Talagang inaalay ko yung buhay ko sa'yo. Next Sunday, halimbawa lang by any means, wag naman sana. Halimbawa lang next Sunday, wala ka. Halimbawa lang, by any means, wala ka. Biglang may event or mag-aanak ka ng binyag, attend ka ng kasal. I don't know, may mga ganong event, may family outing. Halimbawa lang, wala ka. Hindi ka napagsimba. Nung sumunod na Sunday, hindi ka na naman nakapagsimba. Ang thinking mo na ngayon, malaki pagkukulang mo sa Diyos. Tama ba? Kasi, nag-promise ako kay God. Love ko siya, kaso hindi ako nakapagsimba. Kaya ngayon, instead na ma-encourage kang bumalik, mas nanghihina ka makabalik. Bakit? Kasi mas na-highlight na yung pagkukulang mo kesa dun sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, I don't know kung para kanino to. Maybe matagal na panahon na nawala ka sa ating Panginoon, pero hindi pa ang huli ang lahat. Binibigyan ka ng Diyos na bumawi at magbago hanggang ngayon. Amen? Kaya minsan sinasabi natin, Lord, babawi ako sa iyo. Kasi kapag ang tingin natin sa ating Panginoon, may pagkukulang ka, ibabawi mo sa gawa, mapapagod ka. Kasi hindi ka naglilingkod sa Diyos para mahalin ng Diyos. Hindi ka nagsisimba para mahalin ng Diyos. Hindi ka nagmi-ministry para tanggapin ng Diyos. Naglilingkod ka sa ating Panginoon, nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Biblia. Bakit? Kasi ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. God loved you first. May naunang nagmahal at yung ginagawa mo ngayon is a response na, Lord, ito yung response ko sa iyong pag-ibig sa akin. Marumi yung buhay ko, nakakahiya ako, ikinakahiya ako ng ibang tao at ng kahit ng sarili kong pamilya. Pero Panginoon, salamat sapagkat merong nagmahal sa akin ng totoo. At dahil doon, ito yung buhay ko na kahit magulo, handa kong ialay para sa iyo. Kaya sasabihin mo sa Diyos, Panginoon, narito ang buhay ko. Gamitin mo. Panginoon, magulo to. Panginoon, nakakahiya ito. Panginoon, full of pride to before. Lord, full of hiding to before. Lord, punong-puno to ng pagkukunwari dati. Lord, punong-puno to ng pagkukumpara dati. Panginoon, punong-puno to ng bisyo dati. Pero yung buhay na to, na nag-iisa, handa ko na ipagamit para sa iyo. At kapag nagawa mo yun, mga kapatid, pag nakita mo na yung buhay mo ay response mo sa ating Panginoon, you will never be the same again. Kasi hindi ka nag-iipon ng gawa para mahalin ng Diyos. Minakal ka ng Diyos nang sa gayon makagawa ka para sa Kanya. Ang pundasyon, pag-ibig ng Panginoon. Unfiltered love. Amen? Amen? Kaya sabi ng verse 10, For the Son of Man came to seek and to save
the lost. Notice this. For the Son of Man, seek, save, lost. Pero bago yon, tignan nyo, marami nagtatanong, Pastor, bakit sinabi na Son of Man? Di ba si Jesus, Son of God? Bakit sinabi na Son of Man? Actually, that's a title na kinote ni Jesus from Daniel chapter 7, verse 13 to 14 sa pagkakalala ko. Nilagay ko yata dito yon. Next slide. Daniel chapter 7, verse 13. Yan. In my vision, sabi ni Daniel, at night I looked, and there before me was one like a son of man. Tuloy natin ang basa. Coming with the clouds of heaven, he approached the Ancient of Days and was led into his presence. Verse 14. Yung Son of Man na yon, he was given authority, glory, and sovereign power. Hallelujah. All nations and peoples of every language worship him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom, the kingdom of Jesus, is one that will never be destroyed. Kaya tingnan nyo, yung haring makapangyarihan, kung hari siya at kung ipapakilala siya ng hari, baka hindi siya maabot ng mga alipin. Kaya sabi ng Gospel of Luke, the Son of Man, pwede naman niya sabihin na the King Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. But si Luke, very strategic kasi ang sinusulatan niya mga Gentiles, ang sinasabi niya, the Son of Man came to seek and save the lost. In essence, ang hari na makapangyarihan, lumalapit sa alipin ng kasalanan. Posible ba yon? Yes, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Wala kang makikita, madalang lang yung mataas na tao, lalapit dun sa normal na tao, unless merong camera. Unless gusto talaga nila at yun na yung nature o buhay nila. But most of the time, kung medyo mataas na tao at kilala kang tao, hindi ka gano'n nakikihalubilo dun sa mga alipin. Why? Kasi ang kasama mo, yung mga kasama mo ring intelihente o may impluensya. Pero ang ating Panginoon, siya na makapangyarihan, binigay niya yung buhay niya para sa iyo at para sa akin. Kaya ang tawag ko dito, love came down. Hindi mo kayang abutin yung langit, kaya yung langit yung bumaba para sa iyo to seek and save the lost. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 14, basahin natin yung John chapter 1 verse 14, the Word became flesh. Naging tao ang salita and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Tignan niyo si Jesus. Full of grace and truth. Hindi sinabi na full of grace with truth. Hindi sinabi na full of grace lang, hindi rin sinabi na full of truth, but full of grace and truth. Why? Sabihin nga natin grace. Sabihin nga natin truth. Kasi kung puro grace, walang truth, ano mangyayari? Tolerating. Pero kung puro truth, walang grace, controlling. Pero kung grace and truth, si Jesus yon. Mamahalin ka niya, itatama ka rin niya, at kapag tinama ka niya, yung buhay mo magkakaroon ng pagbabago. Amen? Amen? Kaya, sino yan? Yung word na yan. John chapter 1 verse 1. In the beginning, ang kinoquote ni John dito is yung Genesis 1. The first words, same ng Genesis chapter 1 verse 1. And John chapter 1, same na same. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, the Word na God became flesh and made His dwelling among us. Hindi mo kayang abutin ng Diyos. Kaya yung Diyos nanahan sa presensya natin nang sa gayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. To seek and save the lost. Amen? Amen? Kaya, next slide. Kung babasahin natin ito ngayon, yung verse 10, for the Son of Man, sino yan? Si Jesus, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, bumaba dito sa lupa, hindi para maging hari, kundi maging tagapagligtas, paglingkuran tayo, ibigay yung kanyang buhay niya para sa atin nang sa gayon, yung simple mong buhay, madugtungan ng buhay na walang hanggan, He came to seek,
Hindi ka ang nauna, pero siyang nauna, initiative, and to save. Kasi hindi mo kayang isalbang yung sarili, you need somebody, you need someone stronger and more powerful than you na magliligtas sa'yo at naniniwala ko ang Panginoon yon, and the lost outsiders, tayo po yun. Na tayo ay malayo sa presensya ng ating Panginoon. Tayo ay separated sa purpose ng ating Panginoon. Magulo yung buhay mo nung wala ang Diyos sa iyong buhay. Pero buti na lang, nahanap ka ng Diyos. Minsan sinasabi mo, nahanap ko ang Diyos. But the right phrasing is, buti na lang, nahanap ako ng Diyos. Natagpuan ka ng Diyos. Nahanap ka ng Panginoon. Maybe, nahanap ka ng Panginoon sa buhay ni Ma'am Ben. Maybe, nahanap ka ng Panginoon sa buhay ng iyong kaklase o sa buhay nitong ministry na to. Why? Because Jesus came to seek, save the lost. Amen? Now, si Zacchaeus nagkaroon ng salvation sa kanyang tahanan kasi meron siyang ginawa. Meron siyang ginawa. Alam niyo ang ginawa ni Zacchaeus? Balikan natin yung verse 6. Sabi ng verse 6, so he came down at once and welcomed him gladly. He welcomed him gladly. Yung Greek ng welcome dyan, hindi yung welcome na welcome, hindi lang ganun, hindi lang yung welcome na normal. Ang ibig sabihin niyan, to accept with readiness. Di ba minsan kapag may bisita ka sa bahay, sasabihin mo, punta kami sa inyo, huwag muna kayo pumunta, makalat, mag-aayos muna ako. Di ba? Huwag muna kayo pumunta, mag-aayos muna ako, parang medyo mamagikin mo yung bahay, di ba? Biglang itatago mo yung mga marumi, yung pala, inakyat mo lang o tinabunan mo lang, di ba? Para prepared ka dun sa bisita, di ba? Pero si Zacchaeus, nung sinabi na he welcomed him gladly, si Zacchaeus accept with readiness. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ano man yung abutan ni Jesus, okay lang sa kanya. He welcomed him gladly. Hindi niya sinabi niya, Lord, medyo marumi pa bahay ko, nandun pa yung mga kinuha kong pera. Pwede bang ipamahagi ko muna bago ka pumunta? Hindi eh. Kundi ang nangyari, pumunta si Jesus, nagkaroon ng pagbabago. Why? Kasi presensya ng Diyos ang makakapagpabago sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya yung nangyari sa verse 6, hindi lang basta pinapasok sa bahay, kundi pinapasok sa buhay. Ibig sabihin, hindi ka nililigtas ng effort mo. Hindi naligtas si Zacchaeus dahil sa pag-akyat niya sa puno. Hindi siya naligtas dahil sa repentance mo. Lord, ang taas-taas ng Gia Cabanatuan, 3rd floor yon. Baka naman pwede na ako makapasok sa langit niyan, pang ilang simba ko na. Hindi ka maliligtas dahil doon. Hindi yun yung garantiya, although yun yung bunga ng pagtanggap mo sa ating Panginoon, ang pagsisimba palagi. Amen? Ibig sabihin, dahil tayo ay namumuhay na para sa ating Panginoon, hindi mo talaga i-miss every Sunday worship experience, kasama yon. Pero hindi yun yung dahilan kaya ka naligtas. Bunga yun ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Kaya ka nagsisimba kasi alam mo na merong Diyos na nagmahal sa marumi nating buhay. Hindi ka niligtas dahil lang ikaw ay mabuting tao or masamang tao, kundi naligtas tayo dahil sa biyaya, sa ginawa ng ating Panginoon. Nililigtas ka ng ating Panginoon at siya'y tumatawag sa iyo ngayon. Maybe, si Zacchaeus, pinapasok niya si Jesus sa kanyang buhay. Pero ikaw, kapatid, baka marami ka rin pinapasok sa buhay mo na naging dahilan para maging magulo. Maraming tao, sitwasyon sa iyong buhay na pinapasok ka sa iyong buhay na para maging magulo, para maging walang direksyon, at para maging masakit yung sitwasyon. Or maybe, kapatid, marami ka rin pinasok na opportunity, relationship, lugar, habits, activities, organization, grupo na akala mo magbubuo sa iyo pero mas lalo ka lang naging malabo. Pero kapag siya yung pumasok sa buhay mo, kapag si Jesus yung pumasok sa buhay mo, sigurado may babaguhin siya. Kaya kung naririnig mo yung boses ng ating Panginoon ngayon, kung merong conviction sa iyong puso, huwag mo nang patagalin. Hindi niya hinihintay na ayusin mo muna ang lahat. Gusto ng Panginoon na lumapit ka para sa Kanya. Sabi ng iba, magbago ka muna bago ka lumapit sa Diyos. But I want to end this preaching. Lumapit ka sa Diyos. Siguradong babaguhin ka niya. And that's a reminder for each and every one of us. Guest of a sinner. Si Jesus hindi lang dapat bisita ng iyong buhay.
Kasi kung bisita, hinihintay mong umalis. Kapag bisita, hinihintay mo kung kailan mangangawit doon sa upuan, katagal na mo umalis na ito. Si Jesus hindi lang siya basta guest. Kailangan maging hari siya ng iyong buhay. Kailangan siya yung mag-control ng iyong buhay. Kailangan siya yung masunod sa iyong buhay. Hindi lang tagapagligtas, but Lord over your life. Na Lord, this life of mine right now, itong buhay na pangit, itong buhay na nakakahiya, wala namang ibang tatanggap nito maliban ng ating Panginoon. Kaya kung yung buhay mo na alam mo na hindi naman nakaka-proud, kahit na marami kang achievements, pero alam mo talaga sa iyong sarili, pangtakip mo lang yung achievements dun sa brokenness na yung buhay. Kung alam mo sa iyong sarili, di kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ng tagapagligtas. Huwag kang matakot. Hindi mo na kailangan umakyat sa puno para makita ng Diyos. Kasi naniniwala ko na nanampalataya, bago ka pa pumunta ng Gia Cabanatuan, alam na ng Diyos yung sitwasyon. But are you willing to welcome Him gladly? Kaya mga kapatid, God's love, yung grace is not a reward for change. Grace is the reason change becomes possible. Kaya posibleng magbago dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka magbabago para mahalin ng Diyos. Minahal ka ng Diyos, kaya nagbabago ka ngayon. Pag sinabi natin change, hindi mo makakalimutan yung dating ikaw. Pero nawawala na yung appetite mo doon. Hindi ka na ginaganahan doon. Mas ginaganahan ka na ngayon sa ating Panginoon. Gusto ka niyang puntahan ngayon, kapatid. And I don't know who is this for. Pero lumapit ka sa Diyos. Huwag kang mahiya. Alam niyo po, ang pangarap ko sa Gia Cabanatuan, ako po nilook forward ko na yung church na ito. Dumating yung pagkakataon na ano man yung estado niya sa kanyang buhay, malayo man siya o malapit sa Diyos, welcome siya dito. Na hindi lang to basta church para sa mga taong naligtas na, kundi yung Gia Cabanatuan ay maging avenue para dun sa mga tao na malayo, hopeless, wala sa Panginoon, ay maaya po natin palapit sa kanyang presensya. Amen? Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po yung mananalangin. Salamat, Panginoon, napakabuti mong Diyos. Patuloy, Panginoon, na Ikaw ang aming pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila. Patuloy mong samahan ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na Kayo ang manguna at higit sa lahat, Panginoon, sumayasat ng aming puso sapagkat walang iba na nakakakilala sa amin kundi Ikaw. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sapagkat alam namin kinatagpo mo kami sa pamamagitan ng buhay ni Zacchaeus. Kagaya niya, Panginoon, hindi po siya nakaka-proud. May mga nagawa, Panginoon, nakakahiya. Kagaya rin namin ngayon. Noon, or maybe ngayon, Panginoon, may mga kapatid ako na ngayon na lang ulit lumapit sa iyo. Or maybe may mga kapatid ako ngayon, Panginoon, na for so long, hindi ka nila kinausap sapagkat sa bigat ng kanilang kasalanan, sa bigat ng kanilang dinadala, or sa mga nagawa po nila noon. Pero maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi kami nagbabago para mahalin mo, kundi kaya naming magbago dahil minahal mo kami. And Lord, hayaan mo sa oras na ito, yung pag-ibig na yon na sumasalo, yung pag-ibig na yon na yumayakap, yung pag-ibig po na yon na handa pong magpatawad at magbigay ng panibagong pagkakataon. Lord, i-convict yung aming puso kung ano po yung dapat gawin. Si Zacchaeus, Panginoon, nagkaroon siya ng repentance, nagkaroon siya ng firm decision. And Lord, sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa, Lord, that's our prayer. Yun po yung aming panalangin. Na nung tinanggap po namin ang iyong pag-ibig at naliwanagan kami sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, magkaroon po kami, Panginoon, ng firm decision na magpatuloy, magpabago, aminin ang aming pagkukulang at lumapit po sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na magpatuloy ka magpakilala. Patuloy, Panginoon, na kayo ang makita, yung
yumakap. Higit sa lahat, Panginoon, kayo ang Diyos na mahayag. Yung pag-ibig mo, Panginoon, ang buwaba sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin sa oras na ito, meron kang pinapatawad, meron kang binibigyan ng panibagong pagkakataon, meron kang pinalalakas, meron kang nire-restore. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi pa uli ang lahat, binibigyan mo po kami ng tsansa para makapagbago. God, we thank you. Sapagkat sa oras na ito, Panginoon, you're not just a guest of a sinner. Panginoon, ikaw po yung hari namin. Ikaw yung Diyos namin, Panginoon. Ikaw yung aming tagapagligtas. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami na lumabas dun sa aming mahirap na sitwasyon. At ang makita, Panginoon, ang ma-highlight, O Diyos, hindi na po yung kakulangan namin, kundi yung pag-ibig mo na handang kumumpleto sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Kapatid, kung ikaw yung tao na yon na nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon, pwede bang taas mo yung dalawang kamay? As a sign of surrender. Lord, nakataas ang aming kamay bilang tanda ng pagsuko sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat pagdating sa iyo, wala nang condemnation. Kung maybe yung ibang tao naalala kung sino kami dati, Panginoon, naalala rin po namin kung sino kami dati, pero maraming salamat sapagkat mas mahalaga sa iyo, Panginoon, ngayon, yung decision po namin na magpabago, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Lord, restore our identity. Lord, restore our identity, Panginoon. Yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo, iparanas muli sa buhay ng bawat isa. Yung pag-ibig na tumatanggap, yung pag-ibig na hindi nagtatangi, yung pag-ibig na nagpapatawad, yung pag-ibig na nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Lord, iparanas mo sa buhay ng taong ito at makita niya na wala siyang ibang kailangan kundi ikaw. Salamat, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. At habang nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, Lord, patuloy mong buuin yung identity na nawasak. Buuin yung passion na nasira. Buuin yung pangarap na nawala. Buuin yung puso ulit, Panginoon, na handang maglingkod para sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat patuloy na binibigyan mo kami ng pagkakataon at paalala na hindi pa uli ang lahat, na pwede pa rin kami magpatuloy. Pwede pa rin kami magpatuloy. Napakabuti mong Diyos. Napakabuti mong Diyos. At habang nakataas ang aming mga kamay, Panginoon, pinatanggap namin ang pagpapatawad. Receive it, kapatid. Pinapatawad ka ng Diyos. Pinapagaling ka ng Diyos ngayon. Merong nire-restore ang Panginoon, hindi mo nakikita, pero meron siyang ginagawa sa iyong buhay. Merong pabor na gagaling sa ating Panginoon kung susunod ka sa Kanya. Merong kagalingan. Merong restoration sa iyong puso. Merong restoration sa iyong identity. Merong restoration sa inyong pamilya. Unti-unti, kapatid, hindi mo man nakikita ngayon, pero merong ginagawa ang Panginoon. Merong pabor ang Diyos sa iyong negosyo. Merong pabor ang Panginoon sa iyong trabaho. Merong pabor ang Diyos sa iyo ngayon sa iyong pag-aaral. Kapatid, huwag kang matakot na lumapit sa Diyos. Huwag kang matakot na lumapit sa ating Panginoon. Siya ay nandyan. Siya ay nandyan. Handa kang iyakapin. Handa kang pakinggan. Handa kang patawarin. But the question is, handa ka bang i-welcome siya? Sa iyo ang aming puso. Sa iyo ang aming buhay. Sa iyo lang iaalay, Panginoon. Patuloy nating taas ang ating dalawang kamay. Kapatid, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen.